to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. Oh, for he reigns, now he reigns. We will sing forever praise. Come on, church. To the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise. Oh, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujah. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more, 1,000 with 1,000 hallelujahs. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah, 1,000 more praise, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujahs. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name.
deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more, 1,000 hallelujahs, 1,000 more, 1,000 hallelujahs, 1,000 more. You worthy of our praise. You worthy of our praise. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord, we exalt you to the highest. Oh, God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord, oh, church, let's sing. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, Lord. All the voices. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. Oh, come on, church. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord.
exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh, we give your praises. Oh, yes, we exalt you. We exalt you. Now let's sing this one more time again. We praise you, Jesus. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever with 1,000 hallelujahs. We magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Come on, church, one more time. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Oh, yes, Lord. Oh, this church, Lord Jesus, thank you for this day, Lord, na you give us the privilege to worship. You
gave us the privilege to serve you, Lord. You gave us all the privilege, Lord, to be your sons and daughters, Lord. We thank you, Lord, for all. We thank you, Lord, for all of the blessings you have given us, for all the guidance you have given us. Lord Jesus, I pray this morning, Lord, that your Holy Spirit may intervene, Lord. Sa word, Lord, na hindi kami uwi, Lord, ng walang natatanim na seed sa amin, Lord, sa aming mga puso. Na may mabago sa amin, Lord Jesus. And I pray, Lord, that this morning, I may not know, Lord, kung ano man yung dinadala nila dito, pero may you lift up their burdens, Lord. And Lord, I pray in this morning, Lord, that our faith may grow stronger in you. Our fire may grow stronger than, Lord. Oh, Lord Jesus, we thank you, Lord, sa lahat. Sa bagong umaga, sa bagong gising, Lord. Sa lahat, Lord, we thank you. We truly thank you, Lord. There's no words can truly express our words for gratitude, Lord. All I just want to say is just thank you, Lord. Yes, Lord Jesus, once again, we praise your name. We lift you up. We lift your holy name in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Praise God. Amen. Can you say amen? Mahina. Can you say amen? Alam niyo po ba ang pagsabi ng amen? Ano ibig sabihin ng amen? Sino nakakaalam kung bakit, anong ibig sabihin ng amen? What is amen derives for? Ano yung meaning ng amen? Ano? Ano daw? It is the name of our Lord Jesus Christ also. Amen? Ito daw yung sagot na makalangit na pagpupurit pasasalamat sa Panginoon. Turo sa atin ng ating Panginoong Jesus. So, John chapter 15 verse 5, joy of bearing fruit. So, sabi nga ni Pastora Grace, if you are going to review, muling panoorin natin yung Wednesday night prayer. Paagad na ng message. Bugbog na talaga. Ano ba ibig sabihin ng ating Lord? Bakit itong muli ang ating tinalakay? No? Kasi naisang Lord, mamumunga tayo. Amen? Naisang Lord, mamunga ka. Sabi mo sa katabi mo, nais si Lord, mamunga ka. Oh. Yan. Sige, sabihin mo, nais ni Lord, mamunga ka. Yan, amen. Sige, tayo pa yung manalangin panandalian. Heavenly Father, we thank you, O Lord, for this morning that you have given us, O Lord, the opportunity, O God, to hear your voice. The message coming from you, O Lord. Protect us, Father God. Give us the wisdom to understand your word this morning. Father God in heaven, we believe that you are here right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Lord.
Yung masiglang palakpak. Ayan. This month is the month of joy. So naipaliwanag nung mayang Wednesday night prayer about regarding the difference of joy and happiness. Aganda, no? Kung natatandaan natin, natanong ko yan, ano ba ang kaibahan ng joy and happiness? Nakatitig lang lahat sila sa akin. But thanks God at sinabi ng Panginoon yung message nung Wednesday. Kasi gusto ko kayo talaga yung tumuklas. Ano ba ang kaibahan? Ang laki ng kaibahan. Amen. Amen. So, nakita po natin yung joy. Kapag joy, nanggagaling kay Nino? Mahina, isa rin nakikinig. Sabay-sabay tayo. Kapag joy ang pinag-usapan, nanggagaling sa Lord, siyempre. No? Yung joy na siya lang ang pwedeng magbigay. Amen. So, ang ating pong theme for this month is about joy of bearing fruits. But our title is about grafted in Christ. Amen. Grafted in Christ. No? Tayo daw dapat ay nakadikit kay Lord. Nakakapit kay Lord. Bakit kailangan natin nakadikit tayo sa Lord? Ano ba ang ibig sabihin ng grafted? Yung grafting sa mga puno. Ano ba ibig sabihin? Sabi ni Google, grafting is a process in which a portion of one plant part is placed onto the portion of another plant. Amen? Yan daw ay nakakapit. No? So ano ba ang advantages? Ano ba ang advantages ng nakakapit ka kay Lord? O nakagrafted yung plant sa isang puno? Bakit ginagawa ng mga planters yan? Sino ba yung mga plantitos, plantita rito? Yung mahilig magtanim. Nakasubukan nyo na bang mag-grafted? Wala pa. Bakit ginagawa? Mahal nga yan eh. Di ba? Yung mga tiyatag na bonsai. O ginagrafted nila yan. Napapamahal kapag ginagawa nila. Pero, sabi, grafted para mamunga ng mas maganda. Kasi matured na siya, kinat, dinikit sa puno, at pag yun ay namunga, wow, kakaiba yung bunga. Kung dati maliit ang bunga noon, nagiging mas masarap, mas matamis, mas malaki. No, nakakita na ba kayo ng manggang malaki? Sino nakakita ng manggang malaki? Sila laki ng plato. Ayaw maniwala kay pastor. Nakakita na po ako niya sa ibang bansa. Ang lalaki ng mangga nila. Walang buto. Nakakita na kayo ng mangga, walang buto? Walang buto. So ginagawa nila, ginagrafted nila. So bakit nila ginagawa yon? Para maging kakaiba sa mangga. Maraming mangga magkakaparehas eh. Pero kapag ginagrafted nila, namamodify. Nagiging mas malaki, mas masarap, mas kaaya-ayang tingnan, no? Gusto mong bilhin kahit mahal kasi kakaiba siya, gusto mo siyang tikman. Pero kaya sa Lord, kapag tayo kumapit kay Lord, ano ang nangyayari sa atin? Nagkakaroon ng joy. Kasi kahit itong punong ito, kapag nakita natin na namunga siya na maganda, nagiging masaya tayo, ang ganda naman ng tanim ko, no? Ang lalaki ng bunga kasi nag-grafted siya. So, maraming magagandang mangyari sa halaman kapag grafted. Pero, ang tanong, bakit inahalin tulad ng Panginoon joy of bearing fruits? Bakit inahalin tulad ng Lord tayo sa isang ubasan? Any idea? Bakit kailangan ihahalin tulad ni Lord? Bakit kailangan si Lord, kailangan magbigay siya ng tinatawag na paghahalimbawa na tayo ay katulad ng mga sanga? Napaka-importante po nito, no? Maaari ito nababasa natin parang ordinary lang, parang okay lang.
Parang narinig mo na, pero naunawaan ba natin ng nasa puso natin yung pagkakaroon ng Lord ng time pa tayo i-grafted niya sa kanyang sarili? Para tayo ay unang-una, mga kapatid, sa larangan ng medicine, nagkakaroon ng grafting. Gulat sila. Ano yung pastor? Kasi tayo, sabi ng Lord, tayo yung mga sanga. Siya ang puno. Amen? Kapag ang isang tao ay nagkasakit, katulad sa bato, sa atay, nagkakaroon ng transplant. Ginagrafted from other person, tinitingnan yun kung pwedeng idikit doon. Sa halimbawa, sa tao na may sakit, para siya ay humaba ang buhay. Amazing, no? Is that amazing that God has given us the idea that our body is also pwedeng i-grafted. Di ba? Kung titingnan natin sa medisina, yung atay. Paano ba ang atay? Kapag gusto kapag atay ay hindi na gumagana, ginagawa, tinatransplant yan eh. Pero ano ginagawa dyan? Sino nasa mundo ng medisina dito? Kinakat lang. Tapos idinidikit yung liver para mag-produce siya. Kasi ang liver daw, ayon sa siyensya, nagpro-produce siya. Nagpro-produce siya ng alin? Nag-grow uli siya. Are we making any sense sa pinag-uusapan natin? So nag-grow siya. Pag idinikit yung atay na yon, nag-grow uli yung atay. Yung hindi na nabubuhay natin, mabubuhay siya. Mag-grow uli siya. Pag kinat na yon, yung dinikit na atay na yon, mabubuhay siya uli. Magpo-produce ng bagong atay. Kung hindi tayo in-allowed ni Lord na maging sanga, hindi pwede yon. Wala kang chance. Sabi nga in the book of Daniel, isara mo na ang libro na ito at ang tao ay magiging matutuklasin. Darating ang panahon, sila ay magiging marurunong. Amen? So nangyayari sa panahon natin, ang sinabi ng Lord, ako ang puno, kayo ang sanga. Amen? So, ano po nang ibig sabihin natin dito? Para lang po maunawaan natin na, yes, indeed, God has allowed us to have yung buhay na maayos. Kung nanaisin ng Panginoon, tayo ay hahaba pa ang buhay. Kasi kapag ikaw'y tinaningan na, wala na talaga. Pero, thanks God, kasi ang sabi niya, the joy of bearing fruits. Bakit? Kailangan grafted in Christ. Amen? So, sabi nga natin, maganda ang nangyayari kapag sa halaman, lumalaki ang bunga. Sa mundo ng medisina, tayo naman ay pwedeng i-transplant. Yung living tissue as a graft. Pwede. So, ibig sabihin, hindi nagsisinungaling ang Lord. In physical way, pwede. But, in spiritual way, ano po ba ang ibig sabihin ng Lord sa ating spiritual way? Ano po sabi sa John chapter 15, verse 5? Tatalakayin po natin to. Yung ating team. Sabi po dito, ako ang puno. Amen? Parang walang masaya. Sabi ng Lord, ako ang puno. I am the vine. You are the branches. Totoo ba? Kasi tinignan natin in material thing, in material ways, in physical ways, pwedeng yung atay ilipat. Pero in physical, in spiritual rather, anong sabi ng Lord? I am the vine. You are the branches. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng
marami. So, sino po namumunga dito? If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. May pangako si Lord eh. May pangako ang Lord na kapag, sabi niya, tayo nakadikit sa Kanya, mamumunga ka. O, sabi mo sa katabi mo, kapag tayo nakadikit kay Lord, mamumunga ka. Declare mo yan, kapatid. Sige, declare mo. Bigyan mo yung kapatid mo ng declaration. Yan. Kaya ako sinasabi yan para i-declare nyo na kayo mamunga ng marami. Ang tanong, anong bunga? Baka mapait yung bunga mo. Amen. Kailangan, grafted in Christ. Amen. Para yung bunga mo, masarap. Ang sabi ng Lord, know their spirit. Alamin mo, espiritu nila. Kasi sabi, darating ang panahon, maraming maglalabasan ng mga bulaang propeta. Paano sila makikilala? Alamin nyo sila sa kanilang mga bunga. Ano yung bunga? Marami tayong naririnig. Mga evangelists, mga pastors, mga pari. Ano pa? Nakikita natin yung bunga. So, ano pong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you. Kung sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay matatapang katulad ng sanga. So mga kapatid, sabi dito, magbubunga kayo ng marami. Nagbubunga na ba tayo? Makikita mo yan kung nakadikit ka kay Lord, may bunga ka. Kaya mo nang tumayo, kaya mo na magpasalamat kay Lord sa pulpit na ito upang parangalan ng Lord. Pero kung hindi pa nangyayari sa buhay mo yan, hindi ka pa namumunga. Kailan natin matitikman yung bunga ng ating pananampalataya. Ang bunga ng pananampalataya, kailangan na i-enjoy natin. Amen? Walang masaya eh. Ramdam ko eh. Kasi kung na-enjoy mo yan, masaya ka pag nasa church. Amen? Masaya ka, siyempre nararamdaman mo yung Holy Presence. Alam niyo po ba, na kapag nandito ako sa church, magaan yung pakiramdam ko. Ulitin ko. Kapag ako po yung nandito, magaan ang pakiramdam ko. Ramdam ko, kasama ko si Lord. Lalong-lalo na sama-sama tayong umaawit, nagpapasalamat sa Panginoon. Ang sarap po nun. That's the right time na ma-feel mo yung Holy Presence of God. Hindi mo siya nararamdaman sa bahay. Hindi mo siya nararamdaman sa trabaho. But, kapag nandito tayo, 1,000 hallelujah. Amen? Kailangan maramdaman mo si Lord. Kailangan dumikit ka kay Lord. Meron akong isang kaibigan, nakaraang week, no? Tama ba yun? Matend ako ng birthday. Hindi siya birthday. 50th anniversary. Tanda ng kaibigan ko, no? 50th anniversary. So, ano po sila? Na-invite na natin dito sa church before. Sila yung mga tinatawag na Gideon International. At sa Gideon International, sila po ay samahan ng mga negosyante. Dumating yung time na gusto nila akong isama sa group nila as a business.
ah, samahan. Nung malaman nila pastor ako, hindi po pala pwede. Alam niyo kung bakit? Hindi pwede sa kanila. Sa Gideon, kasama ka lang nila, pero hindi ka pwedeng mag-group. Andun na lahat, kumpleto na, pipirmahan ko na lang. At ang sabi ko, hindi po ako pwede rin mag-commit dahil may church ako hinahawakan. So doon ko nakita, na kanya-kanyang tawag sa atin si Lord. Sila nakadikit kay Lord, pero ibang katawagan sila. Sila pinamimigay ng Biblia. So nagbigay po tayo before ng tulong sa kanila, nag-attend sila sa atin. Ilang taon na nakakalipas, nagamit nila yung ating itinulong sa pamimigay ng Bible. Is that good? So, maraming nararating kapag ikaw ay nakadikit sa Lord. No? So, na-invite tayo, yun lang. Hindi ako umabot on time. Hindi ko sila, kumbaga, nawala yung tinatawag na renewing of vows. Ang dalawang pastor niya nandun, hindi alam yung gagawin. Nung dumating ako, ano nangyari? Hindi ko kilala. Actually, hindi ko po masyadong kilala yung mga pastor na nandun. Pero hindi nila alam gagawin nila. Sabi ko, hindi pa kayo gumawa ng program, kahit anuman? Wala. Nakatingin sila sa akin. So, sige, okay. Kakainan na. Tapos na yung, kumbaga tapos na. Ang aga po nagsimula, on time sila. So, ako po yung na-late ang dating. So, ba't ganun pa man, nakita ko yung pasasalamat nila sa Panginoon. No? Kung paano sila magpasalamat sa Lord. Sa ating buhay, mga kapatid. Sabi nga, ako ang puno ng ubas, ang sabi ng Lord. Ano? Ang mabigat yung sinabi ng Lord. Ako, kumbaga, wala ka magagawa Sabi, ako. Parang sa inyo, kung hindi dahil sa akin, wala ka. Mga ganyan salita. Kung hindi sa akin, ano ka ngayon? May mga ganyan. Pero si Lord, ang sabi ng Lord, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Tayo po yon. Ang nananatili sa akin. At ako'y sa Kanya ay siyang magbubunga ng marami. In John chapter 15 verse 5, ang sabi dito, nagtinuturuan tayo ng ating Panginoon. Jesus teaches us the significance of remaining connected to Him. Kailangan connected ka kay Lord. Sige nga, ibulong mo sa kasama mo. Kailangan pala connected tayo kay Lord. Kailangan connected ka kay Lord. Kasi kung hindi ka connected kay Lord, anong meron ka? Kung hindi ka connected kay Lord, anong meron? Kahit anong yaman, kahit anong laki ng sahod mo, kahit ano pa man yan, kung hindi ka connected kay Lord, wala. Kailangan connected. Sabi ng banal na kasulatan, sabi nga, ang Panginoon, ine-emphasize siya that He is the source of our spiritual growth. Ang tanong dito, marami pa dito sa church na ito, hindi pa talaga spiritually grow. Aminin natin. Masaling ka nga lang, galit ka na Mapagsabihan ka lang, nagtatampo ka na. Dapat, kung nakadikit ka kay Lord, matured na tayo. Matured ka na dapat. Kahit anong daanan mo, alam mo na kailangan daanan mo yung mga yon. As we meditate on this verse, let us consider the ways in which we can deepen our relationship with Jesus and experience His transformative power in our lives. Kailangan alam natin, natatransform tayo. Every day na tayo ay nakaririnig ng salita ng Panginoon. Sige nga, tingnan natin. Sa bahay ba natin, are we spiritually matured kapag tayo nasa bahay na? O dito lang sa church? Tayo ba dikit pa rin kay Lord pag nasa bahay? Ano yung palagi mong ginagawa kapag nasa bahay ka lang? Nagbabasa ba tayo ng Bible? Mine-meditate ba natin yung love letter ni Lord? Kung mahal mo si Lord, mine-meditate mo yan. Kasi gusto mo siyang makilala ng lubusan.
Amen. Kailangan alam natin. Kasi darating yung time, uuwi tayo kay Lord. Kung tayo nakahanda, sabi kasi ng Lord, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kahit trabaho ka ng trabaho, wala kang magagawa. Kasi hiwalay ka sa Lord. Ano ba yung joy? Ano ba yung, kapag tayo nakadikit kay Lord, ano ba yung mangyayari? Ano ba yung benefits na kapag ikaw ay nakayakap kay Lord? Ano ba yung mararanasan mo? O nararanasan natin kapag tayo nakaakap kay Lord? Ano ba yung experience na hindi mo makakalimutan? Magbibigay lang po ako ng isa. No? Sabi po dito, nagkakaroon tayo ng God's favor. Kapag ikay grafted in Christ, yung joy, yung favor. Favor is acceptance. Yung pagtanggap, goodwill, and preferential treatment. God's favor will get you to places and in front of people you could never access on your own accord. Ang favor ni Lord, kapag nag-a-apply ka, kapag may trabaho ka, mapapansin mo yung favor. Mapapansin mo sa kasabayan mo sa pag-a-apply, mas magaan yung pag-a-apply mo. Parang mas hinahatak ka na matanggap ka. Yung favor ni Lord. Ako, napakasarap po niyan, mga kapatid. Nung ako po ay nagsisimula sa pagninegosyo, kasama ko yung aking butihing asawa, tanda ko po yan. Before I go, I pray, Lord, samahan mo ako ha. Ikaw kumausap sa kanila, kakausapin ko sa kanila sila, pero ikaw yung kumakausap, hindi ako. So every time na makakausap ko yung mga may-ari, yung mga manager, yung mga mismong mga boss, nakikita ko yung favor ni Lord. Kasi before I go, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, di ko alam gagawin ko, ituruan mo akong sasabihin sa kanila. Lagi ako dumitikit kay God. Nagsasubmit ako sa Kanya kung ano gagawin ko kasi di ko alam. But, you know, God's favor na pakasarap maranasan. Yung tinatawag na ma-access mo yung mga tao. Kung sa sarili mo lang, hindi. Nasubukan niyo na bang ma-reject? Masakit yung rejection, di po ba? Amen? Sino yung na-reject na dito? Yun, may reject na isa. Isa lang? Lahat ba? Tanggap lahat? Lahat ba ng gusto mo nangyayari sa buhay mo? Meron tayong rejection. Especially ang sakit kapag ang tao ni-reject ka. Small thing na favor na hiningi mo, ni-reject ka pa. Kumbaga, iniwan ka sa ere. Pero si God, hindi kayo iiwan ni Lord. Amen. With your prayer, with your humbleness, with your submission, with your acceptance, God will give you a big favor. Amen. Ang sarap na may favor kay God. Na alam niya makakabuti sa'yo, ipagkakaloob niya sa'yo. Favor is a supernatural accelerator into the promises and provision of God. It is a supernatural. Sa Diyos lang nanggagaling yan. Magtataka ka nga minsan. No? Nag-apply ka doon. Kunyari, apply ka lang pero wala sa sarili mo in-apply. Parang, kumbaga, try mo lang. Tatanggap kang bigla.
Amen? So, ano ba ang mararanasan natin? Yung favor ni Lord. Sa akin po, sa buhay ko, yung favor. Yung tumayo sa harapan ninyo, magbigay ng salita ng Lord, mag-deliver ng kanyang mga message, is a favor coming from God. Sino ba naman akong tatayo dito sa inyo? Para ibahagi ko ang salita ng King of Kings at thousand hallelujah. Without favor in God, we can't do nothing. We can do nothing. Yung favor, ako lagi ko hinihingi yung favor ni Lord. Sa buhay natin, Lord, yung favor, Lord, please. Diba? Paano tayo mag-pray? Give thanks to the Lord. Ano pa? Confess your sin to the Lord. Ano pa? Forgive yung mga nagkasala sa'yo. Humbleness. Sabi nga, ano naman kaya kung hihiwalay tayo kay Lord? Paano kung hihiwalay tayo kay Lord? Ano yung ating mararanasan? Ano sabi dito? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapang katulad ng sanga. Kung sa transplant, ni-reject ng katawan mo, iti-transplant sa'yo, patay ka pa rin. Kung sa puno, ganun din. Kapag ni-reject ng puno, yung sangang idinikit, patay ka pa rin. Kasi hindi ka nanatili kay Lord, hindi kayo compatible. Sabi dito, at matutuyo, at mga titipunin, at mga iahagis. Saan po iahagis? Sa apoy, at mga susunog. Ito po yung nakakatakot. Kapag tayo ay hindi nakadikit kay Lord, hindi ka grafted kay God, pwedeng mangyari ito. Amen? So, kailangan po, didikit tayo kay Lord. Walang masaya talaga. At ganun sa mga nanonood, dumikit tayo kay Lord. Huwag kang dumikit sa mga kapitbahay natin. Si Lord, yung dikitan natin. Bakit? Siya yung source of life eh. Yung kapitbahay mo, source of, ano ba yan? Source of chismis lang yan. Kasi masarap pakinggan talaga. Pero si Lord, He is the true vine. Amen? Tayo po tumayong lahat. At nais ko po this morning, huwag natin kalimutan yung mga pinag-aaralan natin. Huwag natin kalimutan yung mga naririnig natin. Hindi po galing sa akin yan. Galing sa Panginoon. Nais ng Lord, dumikit tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng joy. Without God, walang joy. Pansinin nyo kapag magki-Christmas, bakit iba yung feeling mo? Bakit iba yung nararamdaman mo? Pagpalapit na yung tiyatag birthday ni Lord, iba yung pakiramdam. Kasi nga, nararanasan natin na medyo sa buhay natin. Tayo po'y umamit sa Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His His sky. with love and strength for each new day, day. He will make a way. He will make a way. Yes, Lord. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will
and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Come on, church. Let's worship the Lord together. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. River in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way. Yes, Lord, Heavenly Father. No way. Tunay nga, He Panginoon, works in ways we cannot see. apart from you, Panginoon, apart from you, we can do nothing. Father in heaven, hold me closely to akapin mo His po side. ang iyong mga anak sa umagang ito. With love and strength for each new Akapin mo kami, O day. Diyos. He will make a way. Marami po sa amin, Lord, sa bahay-sambahang ito at sa mga nanonood ngayon. Ang mga nangihina, dumaranas, Lord, ang mga pagsubok. Dumadanas, Panginoon, ang karamdaman. Dumadanas, Lord, ng kaguluhan sa kanilang kaisipan. Lord, yakapin mo po kami. Ayon sa iyong banal na salita, Lord, kung kami, Panginoon, ay didikit sa iyo, kung kami, O Lord, ay nakayakap sa iyo, yung favor, Father God, na nanggagaling sa iyo, ay dadaloy sa amin, sapagkat ikaw ang puno ng buhay. Lord, kung kami man ay naging pasaway, kung kami, Panginoon, ay nagkamali ng mga desisyon sa buhay, patawarin mo po kami. Panginoon, tulungan mo po kami sa aming mga kahinaang ito. In our decision, Lord, huwag mo po kaming iwan, Panginoon. Wala kami magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Yung pangako mong joy, hindi namin mararanasan, Lord, kung hiwalay kami. This morning, Father God, muli, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob. Umaasa, Lord, na yakapin mo kami. Umaasa kami, Panginoon, na tutulungan mo kami. You have promised, O Lord, na kung kami nakasama sa iyo, ang lahat ay malalagpasan namin. Lord, umpisahan mo na. Umpisahan mo na sa buhay namin sa umagang ito ang iyong pag-akap sa amin. Ayaw naming mahiwalay sa iyo, Panginoon. Ayaw namin, Lord, na dumating ang panahon na puro pagkakamali ang amin nagagawa. Sapagkat hindi yan ang nais mo sa amin. O Ama, kaya binigay mo ang iyong bugtong na anak upang kaming mga nandito sa lupa ay manampalataya sa iyo.
umasa sa iyo. O Jesus, umaasa kami sa iyo. Nakikita mo, O Lord, ang iyong mga anak na nandito, na buong kababaang loob na nagpapasakop sa umagang ito at ganoon din sa mga nanonood ngayon. Na sa aming buhay, Lord, hindi kami naging perfect. But with your Son, your Son Jesus Christ, Lord, you made us perfect. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na maituwid ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong anak. Ipinakita niya, Panginoon, na tunay nga at tapat ang puno ng ubas. Let the joy be upon us, O Lord. Let the joy, O Lord, para sa mga anak mo nandito at sa mga nanonood ngayon ay maranasan, O Lord. Maramdaman na hindi kami nag-iisa, kundi kasama ka namin, O Diyos. Na kami binigyan mo ng katagumpayan, na hindi na sayang, Lord, ang buhay ng iyong anak sa pagkupkup sa amin. Lord, samahan mo ang iyong mga anak na ito sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Samahan mo ng may galak sa puso. Kagalakan na sa iyo lamang namin nararamdaman. Kagalakan na may katagumpayan. Sapagkat yan ang pangako mo, na sa bawat sumusunod at nakikinig sa iyong mga salita, ay hindi mo sila iiwan kailanman. Hindi mo sila pababayaan kailanman. Because you have said in your scripture, your labor is not in vain. Father in heaven, we glorify your name 1,000 hallelujah. We thank you, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Ikaw ang nagsalita sa kanila, O Lord, hindi po ang inyong lingkod. Sa iyo nanggaling ang mga salitang yan, Lord, upang ikaw ay kanilang maalaman na ang dumidikit sa iyo ay hindi mo pababayaan. Sapagkat ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang iyong mga sanga. Ang lahat ng iyong mga anak na nandito ngayon ay magbubunga ng mas higit pa sa aming inaasahan. Sapagkat ang puno na aming niyayakap ay tunay na puno ng ubas na walang labis kalalagyan sa kanyang bunga. Ikaw ang puno na kahit kailanman ay hindi naubusan ng lakas, hindi naubusan ng kapangyarihan, hindi naubusan ng pangunawa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. And I pray, Father God, sa araw ng bukas, muli, O Diyos, ay maranasan po namin ang iyong banal na presensya. Maranasan namin na ang Diyos na aming sinasampalatayanan, tunay at tapat at maaasahan, tunay at tapat na may pag-ibig, tunay at tapat na may pag-asa, tunay at tapat na may kalakasan, tunay at tapat ng may kagalakan, tunay at tapat ng may katagumpayan, sapagkat ikaw, O Diyos, ay buhay magpakailanman. Pagpalay mo po ang gawain ng church na ito at ang lahat, Panginoon, na tumatayo at nakikinig sa iyong mga salita ay patuloy, O Diyos, na pagpapalain mo 10 ng kanilang pamilya. Sapagkat sila ay nagbigay sa iyo ng panahon, sapagkat sila ay nakinig na iyong mga salita, sapagkat sila ay nagsisunod at silang lahat ay yumakap sa iyo. Pagpalain mo po kami in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen and Amen.